Hi everyone! Welcome back sa panibagong araw ng buhay ko dito sa Hong Kong. For today's video, wala naman tayong ibang gagawin kundi magluto, kumain at kumain at kumain. Pagkarating ko nga sa bahay, galing sa paghatid sa alaga ko, agad-agad kong inumpisahan itong aking lulutuin para sa hapunan nila. Hindi ko alam kung anong tawag sa lutong ito, basta ito ay napanood ko lang at kinopya ko lang siya. Niluto ko na siya ng maaga para naman pag uwi ko sa gabi, pagkasundo ko sa alaga ko, hindi na ako masyadong nagmamadali kasi maaga nga silang kumakain. Pagkasalang ko ng aking niluluto, inihanda ko naman yung aking lunch kasi hindi pa ako nagla-lunch ng mga oras na yan. Kitang-kita nyo naman, napakasarap ng aking pananghalian for today's video. Nagluto kasi ako ng champurado. Halos ilang linggo na kasi akong nagkikrave at gusto kong magluto ng champurado. Wala lang, nakakamiss lang kasi yung mga ganyang pagkain, 'di ba? Parang napakatagal ko na hindi nakakakain ng ganyan. 3 weeks ago ko pa naihanda ang mga ingredients na gagamitin ko sa pagluluto ng champurado, pero ngayon ko pa lang siya naluto. Medyo natagalan din kasi ako makahanap ng cocoa powder dito sa Hong Kong. Halos ang dami ko nang napagtanungan na tindahan, wala akong mabili. Kaya naman nung makabili ako nung isang araw ay talaga namang tuwang-tuwa ako. At sa wakas, for the go na ang champurado ko. At syempre hindi kumpleto ang champurado kung wala tayong gatas. Kaya naman kumpleto ricados yan para mas masarap. At kitang-kita nyo naman walang tigil ang pagsubo. Sarap na sarap at akala mo'y maaagawan. At talaga namang simot na simot eh. At hindi pa nga dyan natatapos ang aking paglamon. Pagkatapos ko nga kumain ng champurado, pumunta na naman ako sa ref at may kinuha na naman. Gumawa kasi ako ng mango sago. Saktong-sakto kasi meron kaming mangga, meron din akong sago, at saka merong gatas. Sobrang init din kasi talaga ng panahon ngayon dito sa Hong Kong, kaya nang sakto. Maaga pa lang ginawa ko na yan, tapos nilagay ko siya sa freezer. Kaya naman naging ganyan na parang napakatigas niya para akong naghahalukay ng ginto. Naging parang ice cream na tuloy siya. Hirap na hirap akong halukayin, pero in fairness, napakasarap niya. Ay paano ba namang hindi sasarap? Ay 3 gasin ng gatas ang nilagay ko dyan. Una, nilagyan ko siya ng fresh milk, condensed, at panghuli, nilagyan ko siya ng evaporated milk para mag-melt. Kasi nga, nilagay ko siya sa freezer, kaya naging ice. Kaya naman, hirap na hirap talaga akong halukayin. Paano ba naman ako magda-diet ng mga ganitong klaseng pagkain? Yung katawan ko gusto na mag-diet, pero yung bunganga ko gustong-gusto namang lumamon. Hay nako, saka na nga lang ulit ako magda-diet. Ang mahalaga, napagbigyan ko yung sarili ko. Minsan lang naman to. Sa sobrang sarap nga ng kinakain ko, abay nakalimutan ko may niluluto nga pala ako. Kaya naman dali-dali kong chinek ito at baka kakalamon ko ay hindi ko namamalayan ay nasunog na pala. At nung tiningnan ko nga ay aba naman at kita mo nga't malapit na pala siyang matuyo. Pagkatapos kong matingnan ang aking niluluto, bumalik agad ako sa aking kwarto. Syempre saan pa nga ba? At pagkabalik ko, ayan kumuha na naman ako ng alalamon. Paano ba naman hindi talaga mawawala ng kutkutin dito sa kwarto ko? Every week kasi namimili ang mga amo ko ng mga snack namin, kaya hindi kami nauubusan ng mga ganyang klaseng pagkain. Basta kapag naihatid ko na ang alaga ko sa school at mag-isa na lang ako dito sa bahay tuwing hapon, ay ganyan lang talaga ang gawain ko. Nakaupo sa trono, nanonood, at kumakain ng kung ano-ano. Kaya naman talagang ang katawan ko ay minumura na talaga ako at ako'y pinagdadayet na. Kaya lang sobrang hirap talaga, lalo na kapag ganitong nakaupo ka lang dyan, parang wala na bang ginawa o wala na bang ibang maisip kundi lumamon ng lumamon. Kasarap naman sadya talagang manood kapag ngumunguya-nguya ka. Lalo na at napakaganda ng pinapanood mo. At yung parang kilig na kilig ka, ay nako talaga, ang sarap talaga ng buhay. Kita mo nga naman, pangiti-ngiti pa ang marites na ito at feel na feel talaga yung kanyang pinapanood. Akala mo talaga ay walang problemang pinagdadaanan eh. Pero ganun pa man, sabi nga nila, hayaan natin ang problema ang mamroblema sa atin. Kaya chill lang tayo, hayaan natin yung mga problema na yan at enjoy lang natin ang buhay habang may oras pa tayo.